Hanggang ngayon. Nakita po natin, nakita niyo na siguro yung picture. Nagkakasakit na sa kasipagan. Nagpapatingin tapos nagsusulat dito ng ballpen. Walang doktor na ganun. Papayag na ganun. Sabihin pa sa'yo ng doktor, tigil-tigilan mo nga yung kaartehan mo. Nagpapakonsulta ka sa akin tapos may dala kang ballpen tsaka ano. Di ba na kung gaano ka-absurd yun? Meron po ba kayo nakita sa outpatient na dala-dala niya yung trabaho niya habang nagpapa-BP? Spoiled ang putya. Sasakay sa bus. Ngayon lang po ako nakakita na nagsusulat sa habang umaandar yung bus. Katarantaduan po yan. May hawak ang ballpen, taas formang parang may sinusulat ka habang umaandar ang bus. Yung konduktor, ganyan po magsulat. Kontrolado niya yun. Yung kanya, pero mga sinusulat niya lang, mga ilang numero lang yun. Eh, sa kanya talagang yung buong kokongban eh. Nag-aaral talaga eh. Yung magbasa ka lang sa umaandar na bus, mahirap na eh. Yung pang magsulat ka, sirao. Pero ang pinakamalupit sa lahat, eto po, yung mga kapikian na to. Ayan. Eto po ang sabi ni Lenny, hindi ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Wala ka palang plano. Tintik ka, wag ka nang tumakbong presidente. Kaya wala na rin pong amor sa kanya yung mga dilawan kakamping eh. Wala lang silang option talaga, si Risa lang talaga yung option nila. Pero kung may option niya mga yan, kunwari si Vico Soto, may edad na ngayon, pwede nang tumakbong presidente. Yayakagin ng mga yan si Vico Soto eh. Tignan niyo yung mga ano, hindi ko muna pinapansin kasi ayoko nang ma-distract. Kasi obligasyon ko first and foremost Naga. O pang Naga ka lang. Hindi ko pa din sigurado, tinanong siya, tatakbo ba siya sa national election? Hindi ko pa rin sigurado. Hindi ako politiko pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Wherever the road takes me. Kaya pati yung mga tauhan mo, yung mga supporter mo dati ng mga pink, nawala na ng amor sa'yo eh. Handang-handa na yung kalaban nyo. Nagdeklara na si Bibi Sara. Oh, kayo, hindi ako sigurado. Hindi na po effective yan. Alam mo yan? Gimmick ni Digong yan eh, yung ginagaya mo. Eh, napaglausan ka na ng gimmick na yan. Kung si Leni Robredo pa rin ang patatakboy yung mga dilawan, kawawa naman kayo. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, wala pa pong natalong presidentiable na naging presidente. Lahat po talo. Si Ping Lacson, nakakailan na yan. Okay. Tapos, sinasabi natin, si Leni, tumasakay lang bus. Yung mga mayor ng Davao, bumibili ng mga bus. Yung mayor ng Davao, walang utang. Yung mayor ng Davao, 15 billion ang kinita ng Davao, walang utang. Ang banat naman sa mayor ng Davao, pinakamalaking confidential fund. Bakit bawal po ba confidential fund? Lahat ng mayor nga may confidential fund, di ba? Oh. Kung pinakamalaki yung Davao sa confidential fund, oh, yan siguro epekto ng may maganda ang pinaggamitan mo ng confidential fund. Malaki raw ang confidential fund ng Davao City kumpara daw sa confidential fund ng Maynila. Alam nyo, mga brad, mga sis, sa totoo lang po, eto ang tanong. Noon ba may kuta ng NPA dyan sa Metro Manila? Wala naman eh. Pero sa Davao City, isa po sa pinakamalakas na kuta ng NPA dyan. Insurgent free na ang Davao City. At yan po, pinagmamalaki nila dahil yan sa confidential fund. Kung di kayo naniniwala,
Eh di tanungin naman natin si Lenny, ano naman nagawa mo na sa Naga City? Alam mo, sagot ng mga tao niya, 1 taon pa lang, wala pang 1 taon si Lenny. Huwag niyo namang ikumpara yung Davao City sa Naga City. Eh wala pa palang 1 taon eh. Wala pa palang nagagawa eh. Eh bakit ang lakas na ng loob na tumakbo na presidente? Hindi mo pa nga na-improve yung city mo. Wala ka pa nga achievement sa city mo. Tatakbo ka na agad na presidente ng Pilipinas. Ano yung pagmamalaki mo? Ano yung dadalin mo sa pamumuno mo sa Naga na dadalin mo sa pamumuno mo sa presidente? Si Tatay Digong, kaya effective po siya, parang yung Naga, yung Davao City, yan yung naging ano nila, pinag-eksperimentuhan. Lahat ngayon ng magagandang nangyari sa Davao, i-adapt niya sa Pilipinas, i-adjust niya na lang kasi mas malaki. Hindi ka, wala ka pa palang achievement sa Naga City. Ang lakas na ng loob mong tumakbong presidente. Yan po, ibabalik lang natin sa kanila. Huwag niyong ikumpara yung Davao City sa Naga kasi 1 taon pa lang si Leni Robredo. Wala pa palang achievement bilang mayor eh. Tatakbo ka agad na presidente. Mag-achieve ka muna dyan. Paunlarin mo muna yung Naga. Pero sige lang, kahit na ano, tumakbo kayo lahat. Hindi kami natatakot sa inyo. Si VP Sara pa rin ang lalabas na presidente ng Pilipinas. Palang araw.